dating boksingero si Mando. Ngayon ay siyang fitness instructor sa isang eksklusibong gym sa Mandaluyong. 6-footer at matipuno ang pangangatawan. Ngunit may bali-balitang anak daw siya ng isang bayaran sa ermita na nabuntis ng isang banyagang parokyano. Lumaki si Mando sa isang bahay ampunan. Nahilig sa sports at sa edad na 14 ay napili siya bilang isa sa mga kabataang sinanay na maging profesional na boksingero. Si Olivia naman ay isang young executive sa isang malaking kumpanya sa Makati. Mas matanda siya sa kanyang asawang si Mando ng 3 taon. Hindi man siya kagandahan, ay magaling namang magdala ng damit at matalino. May kaya ang pamilya niya, ngunit hindi siya mahilig umasa sa mga magulang. Pagkatapos ng kolehiyo, ay bumukod na siya sa mga ito. Dahil galing sa isang eksklusibong universidad, ay madali siyang nakahanap agad ng magandang trabaho. Isang sumisikat na boksingero noon si Mando nang magkakilala sila ni Olivia sa isang bar. Matapos magkayayaan ang barkada niya matapos niyang manalo sa isang importanteng laban. Matapos ang 2 taong pagiging magnobyo, ay nagpakasal ang dalawa. Ilang buwan matapos silang ikasal, ay pinatigil siya ng asawa sa pagiging boksingero. Nakatira si Mando at Olivia sa isang condo unit na niregalo ng mga magulang ng babae sa kanila nung kinasal sila. Hindi ito kalakihan, ngunit mayroon tong maliit na maid's quarter at may sarili ring CR sa loob ng master's bedroom. 3 taon pagkatapos nilang ikasal, ay nagpasya silang magpatingin dahil hindi pa rin sila nagkakaanak. Doon nila natuklasang may diferensya pala ang babae sa matres at maliit lang ang porsyento nilang magkaroon ng baby. Simula noon, ay unti-unti nang nanlamig ang pagsasama ng dalawa. Binuhos ni Olivia ang kanyang oras sa trabaho. Lagi itong nag-overtime. Kadalas ay kahit sa weekend ay pumapasok to. Si Mando naman ay lagi na lang nasa gym o kaya ay abala sa iba pa nitong mga sports activities. Isang araw, ay nagpaalam ang kanilang kasambahay na si Aling Maming. Pinsan ito ng nanay ni Olivia. Bata pa lamang siya, ay kasama na nila ito sa bahay ng kanyang mga magulang. Dumating na raw kasi ang asawa nito galing Saudi at pinapahinto na siya sa pagtatrabaho. May nirekomenda naman tong kapalit. Pamangkin daw niya na taga-probinsya. Mabait daw to at mapagkakatiwalaan. Nagpasalamat naman si Mando dahil mahirap maghanap ngayon ng matinong kasama sa bahay. Halos matulala si Mando nung una niyang masilayan si Vina. Hindi ito katangkaran, ngunit napaka-sexy, maganda at dalagang-dalaga. Pasalamat na lamang siya na hindi napansin ng asawa niya na para siyang isang asong hindi mapakali habang ini-interview niya ang babae. Dahil nga maliit lang ang condo unit at kompleto naman sa gamit ang mag-asawa, ay naging magaan lang ang trabaho doon ni Vina. Kadalasan ay may panahon pa siyang manood ng kanyang mga paboritong teleserye. Madali rin pakisamahan ang kanyang mga amo. Ang ate Olivia niya ay laging naka-overtime at kadalasan ay mga paskil lang sa ref ang kanilang paraan ng pag-uusap o kaya ay text o tawag sa telepono. Ngunit kapag nasa bahay naman ito,
kaaya-aya naman ang ugali nito sa kanya. Sa pagkakaalam nga niya ay pinsan ng kanyang tiya ang nanay nito. Pero kahit na magkamag-anak sila, ay hindi naman sila magkakilala ng personal. Ngayon lang niya nakita ang babae. Basta naririnig lang niya ang pangalan nito sa tiya maming niya kapag nauuwi ito sa probinsya nila. 18 anyos pa lamang siya at high school lang ang kanyang natapos. Balak niyang mag-aral ng kolehiyo pero hindi naman kaya ng kanyang magulang na pag-aralin siya. Kaya naman ang sinabi ng tiya maming niya na irerekomenda siya bilang katulong sa bahay nila Olivia ay agad siyang sumang-ayon. Aaminin niya na noong unang kita niya sa among lalaki ay medyo naaalangan siya dito. Kasi naman ay mukhang sanggano to. Malaking tao at halos wala pa siya sa balikat nito. May malaking tribal na tattoo sa braso na sa tingin niya ay abot hanggang katawan nito. Ngunit, nang nakilala niya to ng lubusan, ay mabait naman pala si Mando. Lagi siya nitong kinakausap at sinisiguro kung hindi siya nalulungkot dito sa Maynila. Mahilig rin tong mag-abot ng pera. Huwag na nga lang daw niyang babanggitin sa among babae at may kahigpitan ito sa pera. Halos parang hindi isang katulong ang turing sa kanya nito. Kadalasan pa'y sabay silang kumakain sa mesa, lalo na kung wala ang ate Olivia niya. Ayaw din itong pinupo siya dahil parang antanda-tanda naman na daw niya. Pagkalipas ng 3 buwan na paninilbihan, ay lubos na ang tiwala niya sa Kuya Mando niya. Isang araw, habang sabay na naghahapunan sina Mando at Vina, ay nauwi ang usapan nila sa pag-ibig. Tinanong ng lalaki kung may naiwan siyang kasintahan sa may probinsya. Naku kuya, wala pa po sa isip ko yung mga bagay na yan eh. Bata pa ho ako, sabi niya. Halos tumalo naman ang puso ng lalaki nang malamang wala pang karanasan sa lalaki ang magandang dalaga. Ilang taon ka na nga ba? 18 po. Naku, hindi ka na bata. Isang ganap ka ng dalaga, Vina. Kailan bang birthday mo? Sa May 25 po. Naku, malapit na pala. Hayaan mo. Sa birthday mo, pangako kong may ibibigay akong regalo sa'yo. Wika ni Mando. Nabuo ang lihim na motibo ng mister. Sa susunod na 3 buwan, ay kailangang mapa sa kanya ang dalaga. Ito ang regalong kanyang ibibigay sa dalaga sa araw ng kaarawan nito. Isang araw na walang trabaho ang kanyang misis, ay buong araw silang nagkulong sa kwarto. Noong bago-bago pa lamang si Vina sa kanila, ay sinisiguro nilang huwag masyadong magpapahalata. Ngunit ngayong gabi, ay sinadya ng lalaki na marinig sila ng dalaga. Noong una ay sinasaway pa siya ng kanyang misis. Takot na magising si Vina. Ngunit dahil nga sa likas na mahusay sa kama ang lalaki, ilang sandali pa, ay tuluyan ng napalakas ang boses ng misis. Hindi rin ito napansin na hindi masyadong sinara ni Mando ang pinto ng kanilang silid. Samantalang si Mando naman ay alam niyang maririnig sila ngayon ng dalaga. Siguradong sigurado siya dun. Nagpakasawa siya sa misis niya. Ngunit si Vina naman ang nasiisip niya ng mga oras na yun. Kinabukasan ay nagmamadaling umalis si Olivia dahil tinanghali ito ng gising. Hindi na to nag-agahan pa. Ilang minuto pagkaalis ng misis ay lumabas ang bagong paligong lalaki. Inutusan ni Mando ang kasambahay na si Vina na ipagtimpla siya ng kape.
ihanda ng agahan at sumabay na rin to sa pag-uumagahan niya. Naupo si Mando at nagsimulang magbasa ng dyaryo. Inilapag naman ni Vina ang kape para sa amo at isang baso ng tinimplang juice para sa kanya. Salamat, wika ni Mando. Walang anuman kuya. Habang nagsasandok ng sinangag, bacon at itlog ang dalaga, ay nag-umpisang magkwentuhan ng dalawa ng mga bagay-bagay. Vina, siya nga pala. Pasensya ka na sa kagabi. Narinig mo yata kami. Matagal-tagal na rin kasi kaming dieta ni Mrs. Po, naku hindi ko naman po rinig sa kwarto. Tila nagulat na pagsisinungaling ng babae at bigla niyang naalala ang kagabi. Medyo nag-blush pa siya dahil dito. Pagkatapos mag-almusal, ay tinulungan ni Mando si Vina sa pagliligpit ng pinagkainan. Napansin ng dalaga na iniikot ng lalaki ang mga balikat nito na para bang may iniindang sakit. Vina, pakikuha nga yung omega painkiller sa tokador. Medyo masakit kasi yung balikat ko Napuwersa ko yata sa gym kahapon. Kinuha ng dalaga ang liniment at inabot sa amo. Naupo si Mando sa isang bangko at nagtangkang i-massage ang sarili. Ngunit mukhang nahihirapan tong abutin ng balikat. Okay lang ba kung ikaw nang magpahid nito, Vina? At pakihilot mo na rin. Hindi na nito hinintay ang sagot ng babae. Inabot na agad nito ang liniment dito. Nagulat pa si Vina nang magkalas ng t-shirt si Mando. Malapad ang mabalikat ng among lalaki. Pansin ng dalaga ang tattoo nitong nag-uumpisa sa kanang braso, pataas sa kanang balikat nito. At ilang sandali lang ay lumapat ang kanyang paghilot sa matipuno nitong balikat. Ganyan nga, Vina. Laksan mo pa ng konti. Pagkatapos ng 5 minuto, ay huminto na ang dalaga. Tumayo naman si Mando, humarap sa babae at nagpasalamat. Sa unang pagkakataon, ay napagmasdan ng dalagang si Vina ng harapan ang magandang katawan ng amo. Napasulyap din siya sa short nito at tila lalong nag-blush ang pisngi niya dahil sa napansin. Nagtama ang kanilang mga paningin. Yumuko ang dalaga na para bang naiilang. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng mali siya kay Mando. Sige ho't maglilinis pa po ako ng kusina. Iwas ng babae. Halata naman ni Mando ang naging reaksyon ng dalaga. At napangisi siya dahil dun. Isang makahulugang ngisi. Sa paglipas ng araw at buwan. Mando, paalala ko ulit sa iyo nasa Baguio ako para sa isang conference mula sa Biyernes hanggang sa Linggo ng gabi. Pwede ba akong sumamahan? Tanong ni Mando, kahit alam na niya ang isasagot ng misis. Naku huwag na at masasayang lang ang oras mo. Working conference yun. At tiyak na busy ako kahit na sa gabi. Hindi kita maasikaso at maiinip ka lang. Huwag kang mag-alala at pagdating ko, babawi ako sa'yo. Sabay kindat ni Olivia sa mister. Kunwari nalungkot naman si Mando. Ngunit ang totoo ay tuwang-tuwa to sa mga pangyayari. Malayang-malaya niyang maisa sa katuparan ang kanyang inaasam na sandali. Naku, sa Biyernes na nga palang birthday mo. Sabi ni Mando kay Vina. Oo nga kuya Bala ko nga ho sanang umuwi sa amin. Kaso may conference pala si ma'am. Mula Biyernes hanggang Linggo. Sagot ng dalaga. Sinabi mo bang birthday mo? Hindi ho kasi nahihiya ako. Pero okay na rin kasi pinayagan naman ako ni ate na sa susunod na linggo na lang ako uuwi sa amin. May 25.
Madaling araw pa lang ay nakaalis na ang asawa ni Mando. Hindi na siya ginising nito at nag-iwan lang to ng note sa gilid ng kama. Nang gumising si Mando, ay tumawag to sa misis na nasa gitna na ng biyahe para mangumusta. Nagpanggap siyang masama ang pakiramdam at hindi siya makakapunta sa trabaho ngayong araw. Tumawag naman si Olivia kay Bina para utusang gumawa ng sopas para sa asawa niyang masama ang pakiramdam at nagsabi pa ng iba pang mga bilin. Bandang 10:00 ng umaga ay bumangon ang lalaki. Talagang nagpatanghali siya ng gising dahil sigurado na magiging espesyal ang araw na yun. Pagkatapos mag-shower ay nagbihis ng puting t-shirt at jeans si Mando at dali-daling pumunta sa may kanto upang bumili ng cake sa Red Ribbon. Pinalagyan na rin niya ng Happy Birthday Bina. Tamang-tama namang wala pa si Bina at namamalengke pa. Pagdating ni Vina ay agad bumati si Mando sa kanya ng happy birthday. Uy, may cake po pala ako. Naku, nag-abala po kayo pero salamat po ah. Teka, akala ko po, sabi ni Mami may sakit daw po kayo. Naku, kunwari ko lang yun. Gusto lang kitang samahan dito. Ayoko namang mag-celebrate ka ng birthday mo mag-isa ka lang dito. Sabi ni Mando. Salamat po. Sandali lang po at mag-shower lang ako sandali. Galing kasi akong palengke eh. Take your time, Bina. Ihahanda ko lang tong mga to. Tinanggal ni Mando sa box ang cake at nilagay sa gitna nito ang isang maliit na kandila. Pagkatapos ay kinuha sa refrigerator ang isang bote ng pinalamig na mumurahing champagne na binili niya kahapon. Binuksan niya to at ibinuhos sa 2 baso. Kakatapos lang niyang sindihan ang kandila nang bumalik naman ang kakaligo lang na dalaga. Make a wish and blow the candle, Bina. Pumikit ang babae at hinipan ang kandila. Happy birthday. Inabot ni Mando ang isang sobre sa dalaga na naglalaman ng 5,000 piso. Naku, salamat ho pero ang laki naman ho yatang halaga nito. Wala yun. Basta wag ka lang maingay sa asawa ko. Pocket money mo pag uwi mo next week. Inislice ng lalaki ang cake at iniabot ang isang slice sa dalaga. Tinikman ni Vina ang cake at nagustuhan niya to. Inabot ni Mando kay Vina ang isang baso ng champagne. Cheers! Cheers! Matapos, ang 2 lagok ay nakaramdam ng konting pagkahilo ang dalaga. Hindi kasi sanay itong uminom. Pinilit niyang inubos ang alak sa kanyang baso dahil alam niyang may kamahalan to at ayaw naman niyang mapahiya kay Mando. Nagumpisang magpatugtog ng musika si Mando at nagsimulang sumayaw. Nagsayaw na rin ang dalaga. Noong una ay mga bagong sayaw ang tumutugtog. Aliw na aliw ang dalawa habang nagsasayawan. Maya-maya, lumapit si Mando sa stereo at pinalitan ng kanta. Nagsimulang tumugtog ang malambing na musika. Lumapit to kay Bina. Niyakap ang magkabilang bewang ng dalaga at iniyakap din ni Vina ang kamay sa batok ni Mando. Dahil matangkad si Mando ay medyo nakayuko na to at ang babae naman ay medyo nakatingkayad. Nagsimula silang magsayaw. Mabagal. Ilang sandali pa ay halos wala ng puwang sa pagitan nila. Ramdam na ni Vina ang matipunong katawan ng among lalaki at parang nawawala na siya sa sarili. Habang tahimik na nagsasayaw ang dalawa, ay nagtama ang kanilang mga mata. Napakaganda mo, Vina. Matagal na kitang gusto. Hanggang sa hindi inaasahang magdikit ang kanilang labi.
Noong una ay medyo umiiwas pa ang dalaga, ngunit di naglaon, ay napansin niyang tumugon na din to. Halos magliyab ang buong pagkatao ni Vina. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya, pero isa lang ang sigurado siya, na malaking kasalanan ang lahat ng yun. Ang akala ng dalaga ay hanggang halik lang ang lahat. Ngunit nagulat siya nang buhatin siya ni Mando patungo sa kanyang silid. Medyo nagtaka pa ang dalaga nang inilak ng amo ang pinto. Ibinaba siya nito sa higaan. Napaurong pa siya nang sumampa si Mando sa may kama. "Relax ka lang, Vina. Wala tayong gagawin na hindi mo gustong gawin," wika nito. Pagkasabi noon ay wala sa sariling napakagatlabi na lang ang dalaga. Tuluyan nang nilamo ng matinding uhaw. Hindi na niya nagawang tanggihan si Mando. Kusa niyang tinanggap ang bawat haplos at halik sa kanya ng amo. Hanggang sa namalayan na lamang niya ang sarili na kusang binukas ang mga binti para kay Mando. Sa huli ay tuluyang binigay ni Vina ang unang karanasan kay Mando. "Happy birthday, Vina. Nag-enjoy ka ba sa regalo ko sa'yo? Pero, paano ho ako? Paano kung mabuntis ako?" Nag-aalalang tanong niya. "Huwag ka mag-alala, Vina. At may depresya ako, kaya wala pa kaming anak hanggang ngayon ang misis ko." Pagsisinungaling ni Mando. Lihim niyang ninais na sana nga ay madisgrasya niya ang dalaga upang magkaroon siya ng anak dito. Nakaidlip ng magkayakap ang dalawang magkalaguyo na sinulit ang buong magdamag. 3 araw na sinulit ng dalawa ang pagkakataon. Noong sumunod na linggo ay hindi tumuloy sa probinsya si Vina. Nagpaalam naman ang lalaking magte-trekking with the boys. Yun pala ay tumuloy ang dalawa sa isang resort sa Batangas. At doon ay 3 araw ulit nilang pinagsaluhan ang bawal nilang relasyon. Simula noon ay sa bawat may pagkakataon ay pumupuslit ang dalawang magkalaguyo. Makalipas ang 2 buwan ay nagtaka si Vina kung bakit hindi pa siya dinaratnan. Buntis ang dalaga. Lihim namang natuwa si Mando sa magandang balita. Kinausap ng lalaki ang asawa. Ipinagtapat na nabuntis niya si Vina. Nagawa lang daw niya yun dahil sasabik siyang magkaanak. Nagmakaawa si Mando kay Olivia na huwag siyang hihiwalayan at patawarin sa kanyang pagkakamali. Sa huli, pinatawad naman siya ng asawa sa kanyang dahilan. Napagkasunduan nilang kumbinsihin ang dalaga na ilihim ang pagbubuntis at pagkapanganak nito ay kanilang aampunin ang sanggol. Masama man ang loob ni Vina dahil ngayon ay alam niyang ginamit lang siya ng among lalaki upang magka-baby ay wala naman siyang nagawa kundi sumang-ayon. Dahil alam niyang papatayin siya sa kanila kapag nalaman ng mga ito na siya ay nadisgrasya ng isang may asawa na. At ang nakakahiya pa ay asawa ng ate Olivia niya ang tatay ng kanyang anak. Siguradong kahihiyan, hindi lang sa kanya, lalong-lalo na sa pamilya niya. At baka kung ano pang magawa sa kanya ng tiya maming niya kapag nalaman nito ang lahat. Pagkatapos ng ilan pang buwan, ay nagsilang si Vina ng malusog na sanggol na lalaki. Matapos makumpleto ang adoption papers, ay binigyan ng mag-asawa ng malaking halaga si Vina at pinauwi na sa probinsya. Nagbalik naman sa dati ang pagsasama ng mag-asawa at itinuring na ni Olivia ang sanggol na parang isang tunay niyang anak. Nagpasya rin silang sa ibang bansa na manirahan upang makapagsimula ng panibagong buhay.